desisyon ay humuhubog ng malalaking resulta. Sagot ni pasabutan na. Ang maliliit na desisyon ay humuhubog ng malalaking resulta. Maski sa pangkadlaw-adlaw nato na pagtinabuhi. Pansin nyo, dako kayo ni siya epekto sa atong pagtinabuhi. Pag nasayop ang atong pagpili, sayop na yung tanan. Amen ba? Ang desisyon ay maaaring maka-apekto sa ating ugali. So, mag-ingon na ang tao dahil nga, ang inaga, mag-ingat siya, kaya batasan, mag-ulan niya. Diba? Makunik dahil nila sa ating relasyon, sa mga relasyon nato sa atong bisig na tao, sa atong mga kaigsuunan. Pag nagkamali tayo ng desisyon, do you think magiging matibay ang relasyon? Hindi, di ba? Naku, kaayo siyang epekto. Sa atong dipili na karir sa kinabuhi, kinahanglan balaan yun nato ang atong tungo. Asag yun ka nun. No? Kasi, maski ang kung sa mga butang na nabuhat na nato, usahay, isod na tayo, mabalik sa agit. Diba? Kung kayo ka na, layo naman akong naabot, mali, balik na ito. Diba? So, ngayon talaga, kapag nag-desisyon tayo, isipin muna natin mabuti. Especially sa mga young people, hindi yun ka dapat magpa-daso-daso kung sa ilong lupa. And then, makakaalam ba? Kasi ang outcome ani, no? Sabi nga, walang unang pagsisisi. Diba? Isod po na mauna na tayo nagbaso na wala pa na itabo. Diba? Munta maintindihan ito ng mga young people. Pangatlo, ang paggawa ng desisyon ay hindi automatic. Nga naman. Nga nung dili siya automatic. Tama? Diba? Kinahanglan mag-una sa tap. Halimbawa, young people, niyaya kayo. Noon like that, sige, pagta. Kaya nakita lang mo, ang unsa lang itong mabawlang ba? Wala ka kabalo nga, ang adtuan di ay ana is kalaglagan. Amen ba? Amen. No? Kailangan itong idaan sa panalangin, sa payo, at sa salita ng Diyos. Amen? Hinahanglan yun nga. Kaya nga, bakit kapag umaalis ang isang kabataan, kailangan talagang magpaalam sa magulang. Diba? Dili nga, lakaw na yun, kaya hagadan. Diba? Nakasadalan, natanduan ang iyang amigo. Bahay, natunta dito sa anik, baka dito. Wala na nahinungdog kay mama. Na-erase na ang kanyang hilikanan. Kaya unahong yun ang hanggat sa iyang amigo. No? Dili dapat na. Kinahanglan yun tama mananghid sa atong hilikanan. Ang tanan na kalihukan nato dapat ato yung ipahibalo sa atong ginikanan. Iangpo nato, tama ba ni buhaton ko, Lord? O pwede nato ipangutanan sa mga katigulangan. O, mangutanan na tama ba nila? No? Auntie? Inan ba? Yan people. Pang-apat, ang tamang desisyon ay hindi laging madali. Nga naman,
minsan, masakit. Minsan, kontra sa gusto ng ating puso. Pero laging may bunga ng kapayapaan. Nanong sakit man, halimbawa na atay humigugma, isaway ka sa imong ginikanan. Siyempre, natural ng sakitan ka, kaya nga in love lagi. Diba? Love ko kaya siya talaga. No? So, nakita siguro sa iyong ginikanan na wala yung maayong makidulot sa iyo yung murang pag-ibig na yan kasi ang lahat ng bagay mayroong tamang panahon. Amen ba? Amen. Kaya magpasaway ka. Kaya nga sabi daw, pag nag-desisyon tayo, minsan masakit. Pero normal lang yun. Oo, umaayaw yung puso natin. Pero nga naman, nga atong kasing-kasing naadali sa ubos, wala sa taas. Nasa taas yung ating utak. Ano ang dahilan? Young people. Nga naman na mas naa sa upper part sa atong lawas ang atong brain. Tapos under anak niya ang atong kasing-kasing. Isang dahilan. O Joshua. So, ang atong utok naadiri sa taas. Di under na niya ang atong kasing-kasing. Ha? Kasi, ano ang magiging epekto kung ang pakikinggan natin ang ating puso? Okay, kung sa kahit mag-guess ka sa mga feelings, mag-iwan yung mga God. So, kaya maski sakit. Ha? Kaya maski sakit. Ha? Halimbawa, tingnan ka yung mama mo. Wa, kabalungan yung tunanan kay Kuya. Tapos sanay, ang focus ni mo na sa imong Kuya. Na imong kasi imong mama, pwede ba? Unahan imong pag-eskwela. Mula nisa na. Diyan isa na wa. Sa imong buhaton. Kung sa'y tama yan. Punya tayo, bulagan na. Kung sa'y tama. Bulagan tayo. Di na ako mag-una-una. Mas lang bayarin mo siya kaysa kay mama. Hindi na may istorya, ma'am. Adi ka maistorya. Ha? Ibutang sa Ginoo ang atong utok na asa taas. Tungod kay mauli dapat ang magdumala sa atong kasing-kasing. Dili nga ang kasing-kasing ang mudala sa tuka. No? Maguna-una sa tagmaayo. Tama ba ni? Eksakto ba ni akong ginabuka? Wala ko na nasaba ka. Yang people kasi buhingon mo, managlit man si mama. Kasi kung isaway ka sa imong mama, naging na siya nakita. Amen? Ayaw yun na ikalabot sa iyang ka. No? Nga, mabitil lang ka. Di na masugo. Di na mutingog. No? Tandaan ninyo, gamit yan ng kaaway. Na? So, padayon ta. Mga dahilan, bakit mahirap gawin ang tamang desisyon? May mga dahilan, bakit mahirap gawin ang tamang desisyon? Una, emosyon ang pinaiiral kaysa katotohanan. Diba? Ang gisunod, ang kasing-kasing, dili ang kabutuan. Nga naman, nasabi din, pakibasa,
Carlo, Jeremiah 17 verse 9. Verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magaraya at walang katulad. Wala ang lunas agad ang Kabulutan. Amen? Amen ba? Amen. Sa Jeremiah 17 verse 9. No? Ang atong kasing-kasing manggod, kanang dili fix. Gilabi na sa mga babae, kita emotional kaayo ta. Amen ba? No? Emotional kaayo ta. Dali lang ta masakitan. Pero dali lang po ta udutol. Ito mo? Tama. No. Sa mga mamang papa, kakulang na nag-awan ka. Sintohan ka. Nahitubos ka. Pero unya, di-istoryahan ka, hinay-hinay ka. Tubag man. Nakuabat na ang alamyo. No? Kaya ang kasing-kasing ang dapat ang nasunod. No? So, ano ang sabi diyan? Madalas nating sinusunod ang pakiramdam kaysa sa katotohanan ng Diyos. No? Nagiging emotional tayo. Yung emosyon ang sinusunod natin. Kaya nagkakamali tayo. No? At later na lang natin mapagtanto na, mali pala yun. No? So, sana huwag tayong maging emotional. No? Pag-isipan muna natin ng mabuti. Isang gunit natin sa Diyos. Amen ba?